Grabe na po ang pananakot, malinaw po na harassment itong ginagawa nila, mga kababayan, sa ating mga kababayan na handa pong magpagamit ng kanilang private property naman sana eh. Yung may-ari ho kasi nitong private property na pagdarausan ho sana ng hakbang ng maisog prayer rally sa darating po na Abril, bago po magtapos ang Abril, di ba naka-schedule na ho yun, meron nang nabanggit sila Balatbay sa kanilang huling programa. Naku, delikado mukhang mauudlot yata, mga kababayan. Pinuntahan po ng mga lalaking nakaitim. Sakay po ng dalawang SUV. Ang buong detalye, mga kababayan, ito ho. Ayan, hindi ko lang ipakita ho sa inyo ha. O, takpan ko itong taas. Ayan po. Takpan ko lang po yung yan, taas na yan. Para hindi niyo po makita ang sender. Ayan po ang sender. Ayan po. Ayan. Ito po ang sulat. Ito po binigay sa akin ng aking puting palaka. Mga kababayan, takpan ko lang po ito para para hindi niyo po makita ang sender. Ayan o. Ayan. Baka sabihin ng mga pulboronic vlogger dyan, nagawa-gawa lang natin to. Ayan o. Grabe ho. Grabe, ganyan. Di ba sinabi ko naman po sa inyo? Ako, nanginginig ako ngayon habang nandito ako. Nanginginig ho ako, di ko malaman kung ganito talaga ako eh. Pag yung, alam mo yung gigil na gigil ka, galit na galit ka. Yan. Ito na nga, grabe ho na po ang pananakot, harassment na ginagawa nila. Grabe po ang takot nila, mga kababayan, sa maisog rally. Hindi na ho sila nakontento. Binusalan na nga nila lahat ng mga ito na lang, SMNI na lang, maliwanag naman. Binusalan na nga nila ang SMNI, hindi na nga nila hinayaan na makapag-eri, tinanggalan nila ng prangkisa. At iba naman, itong isang may-ari ng lupa na gusto lang magpahiram, mga kababayan, ng kanyang lupa, sandali, ilang oras lang naman yan, para mapagdausan ng hakbang ng maisog prayer rally. Itinakot, hinaras, pinuntahan po ng mga lalaki na kaitim, sakay po ng dalawang SUV. O ito, basahin ko na po ha. Mahaba-haba ito. Breaking news. Hindi ko na lamang po muna ipakita dyan. Saan po yan sa Leyte? Sa Bulacan po ito, Ram. Ulitin ko. Sa Bulacan po ito, sa Bulacan. Ito, ang sabi, breaking news. Ayan. May-ari ng private property para pagdausan ng rally sa Bulacan sa darating na last week ng April 2024. Wala pa kasing saktong petsa, di ba? Kaya ang nilagay lang ho dito, last week ng April. Hindi natin alam, 27, 28, 29, 30, ganon. Pinuntahan kahapon, mga kababayan, kahapon, April 17, ng mga lalaking nakaitim na hindi nagpakilala. Ano ho sa palagay ninyo? Mga hitman kaya nila yan? Hindi nagpakilala, sakay ng dalawang SUV. At nakausap ang pamangkin ng may-ari ng proposed rally site. Pinagsabihan ang pamangkin ng may-ari, kasi wala yung may-ari, siguro umalis. Pinagsabihan po yung pamangkin kasi ang naabutan yung pamangkin. Pinagsabihan ang pamangkin ng may-ari na huwag ituloy ang paggamit ng area para sa rally. Tinakot,
Pananakot, ano to? Pinigilan lang? Kasi kung pipigilan lang, hindi ho magpapapigil. Malamang ang may-ari, mga kababayan. Oh. Ewan lang ho natin, no, kung napigilan ba talaga, natuluyan ba, at magpapasindak ba itong may-ari ng lupa. Sana naman huwag. Huwag ho kayong magpasindak. Ngayon po natin kailangan maging matapang, mga kababayan, para marinig po nila ang boses natin. Kung ganito lang, mga vlogger lang, mayroong boses, pero iba pa rin yung napakaraming tao na makikita nila na ay napakarami na sumusuporta. Napakarami na nito. Mas matatakot ho sila. Mas matatawagan ho sila ng pansin. Ito pa. Ulitin ko ha. Pinagsabihan ang pamangkin ng may-ari na huwag ituloy ang pagpapagamit ng area para sa rally. Malinaw na pananakot at harassment ito. Ayan. Para pigilan ang peace rally sa Bulacan. Yung unang private rally site sa Malolos ay umatras din. Aba, hindi lang pala 2 lugar sa Malolos, mga kababayan. So, napuntahan na rin malamang yung una. Maliwanag, nakalagay dito, yung unang private rally site sa Malolos ay umatras din sa kanilang commitment. Malamang, nakausap na yan. O kaya tinakot na nila yan. Ganyan po sila kabalasubas. Ganyan po sila kalaki ang takot sa maisog rally, mga kababayan. Kung tayo hindi nagbibiro dito sa maisog rally para marinig nila ang hinanaing natin, hindi naman po ito ibig sabihin nagrally tayo para ibagsak ang gobyerno ni Marcos, hindi ho, kundi marinig lang nila at marinig din ng taong bayan kung ano na ang kalagayan ngayon sa ating bansa. Tayo, alam natin yan. Pero marami pa ho ang hindi nakakaalam kung ano ang tunay na kalagayan sa bansa natin. Ito pa ha, meron pa. Umatras din sa kanilang commitment na malamang ay tinakot din ng mga nasa gobyerno. Grabe, nasa gobyerno ha, nakalagay dito ha. Tinakot din ng mga nasa gobyerno na ayaw ituloy ang rally. Ang mga insidenteng ito ay dagdag sa pag-deny ng permit sa peace rally ng Malolos LGU at Provincial LGU ng Bulacan. Salamat po. Kanyo na? Diba? Hindi tayo nagkamali, mga kababayan. Doon sa 2 buwan na ba nakalipas, na nai-content ko ho, na natataranta na po sila, natatakot na po sila. Doon pa lang yun, sa Cebu pa lang yun, pangalawang prayer rally pa lang yun ng maisog. Alam niyo po ba kung gaano nag-viral din po yung video na yun. Kahit na live yun, nag-viral yun. At tinanggalan po nila yun ng ads. Okay lang yun. At least hindi yung channel ko ang naapektuhan. Tinanggalan po nila ng ads. Hindi ko po malagyan ng ads. Limited ads lang ho siya, mga kababayan. Pati mga vlogger, pinapatos po nila. Ganyan po sila kabalat sibuyas. Ganyan po sila kaganid sa kapangyarihan dahil ayaw ho nila, mga kababayan, na merong nagsasalita, no, laban sa kanila para wag mawala itong kanilang iniingatan na kapangyarihan. Shout out idol watching from Ulusulo. Sana sa mga may-ari ng lupa na gusto magpahiram ng inyong lupa, wag po kayo matakot. Labanan po natin
wag ho tayo magpatakot, hindi naman siguro kayo papatayin yan eh. Tinatakot lang naman kayo. At ngayon, eto na nga mga kababayan, no? Na-content na natin, baka lang mapanood nila ito. At baka matigil din yung mga pananakot nila. Grabe. Hindi na nga, ginapa na nga di umano ni Lisa ang mga mayor para wag magbigay ng permit. Ito po, dagdag. Baka nabigyan na po sana ng permit sa Bulacan, kaso ginapang naman ng mga lalaki na kaitim, sakay ng 2 SUV, tinakot at hinaras ang may-ari, kaso ang nakausap, ang pamangkin, baka umalis po ang may-ari. No? Malaki ho takot nila. Lalo ngayon, mga kababayan, ang chairman ng MNLF ng Davao City na si Rolando Assis Mong Olamit nagsalita na po. Ang panawagan niya, gusto bumaba na lamang si Da Junior. Yan. Breaking news lang po ito, sandali lang po itong live natin mga kababayan. Pinaabot ko lang po sa inyo. Sana pakishare nyo po itong video na to mga kababayan para marami po mga kababayan natin ang malaman ho tungkol dito. Makaalam po tungkol dito. Na ganito po kagarapal ang administrasyon Junior. Pati ba naman ang Maisog Rally, gusto pa nilang busalan. Binusalan na nga nila ang SMNI, tinanggalan na nga nila ng franchise. Pati, wala na talaga. Ayaw ho tayo nilang pagsalitain. Hindi lang po nila kasi makaya-kaya ang YouTube kasi iba po ang community guidelines dito. As long as wala kang pinapakitang mga pulburon, hindi ka nagpapakita ng hubo, no? Hindi masisira ang YouTube mo, ang channel mo. Magmura ka, okay lang yung magmura Pero wag naman. No?